Kasunod ng pamamayagpag ng modernong teknolohiya, pinalahanan ni Pangulo Aquino ang mga kabataan na makiisa sa pagpapatupad ng reforma at mabuting pamamahala sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang mga kabataan ang nagsisilbing lakas ng ating bansa. Narito ang report. Hinikayat ni Pangulo Aquino mga kabataan na maging bahagi ng pagsusulong ng pambansang kabutihan sa kanyang pagsasalita sa Youth Summit 2014 na may temang Fearless sa Araneta. Sinabi ng Pangulo na hindi na dapat matakot ang kabataan na maging bahagi ng pagbabago. Hindi anya dapat mapunta sa walang ipinaglaban ng marami sa pag-iral ng martial law. Sa ating paghakbang po sa tuwid na daan at bilang mga kapwa ko ulit na kabataan, meron akong paalala sa inyo. Hindi pa po tapos ang ating laban. At darating ang mga pagkakataong hindi magiging madali ang ating paghakbang. Sinasabi ko ito sa inyo upang bigyan diin ang kahulugan ng napili niyong tema para sa taong ito, ang maging fearless. Tapusin na natin ang panahon kung saan ang kabataan ay kinakabahang makiambag sa pagbubuo ng maunlad na sambayanan. Kapag may naghahasik po ng pagdududa, buo ang loob nating ipagtanggol ang ating mga prinsipyo. Kapag may nagpakalat ng kasinungalingan, walang pag-aalinlangan nating ipamalita ang katotohanan. Pagtiyak pa ng Pangulo dahil sa pagbuti ng sitwasyon ng bansa, makakaasa ang mga kabataan na mas mabuting Pilipinas ang kanyang isasalin sa susunod na liderato. Masasabi ko matapos ang 4 na taon at 6 na buwan, ay marami na tayong pwedeng ipagmalaki. Ilang halimbawa lang po. May tinatawag na connector ng Manila North and Manila South Expressways. Ipinangako po ito 1976 pa. Siguro sa mga panahong yon, baka nagde-date pa lang ang inyong mga magulang. Ngayon, sa wakas, pagkatapos ng ilang dekada, nakikita na ninyo ang construction ng Metro Manila Skyway Stage 3 na bahagi po na sistemang kokonekta sa SLEX at NLEX. Para kung kayo naman ay talagang lalaktaw paputangahon ng NLEX at SLEX, hindi na kayo kailangan sumabak pa sa EDSA ng dagdag na 2 oras sa inyong biyahe. Nandiyan rin po ang rehabilitasyon ng NAIA Terminal 1 na ilang taong pinabayaan, ngayon malapit na pumakumpleto. Ang malawakang kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao, nasa abot tanaw na rin po natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, at 3 pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo, binigyan tayo ng investment grade status. At kamakailan lang nga po, na-upgrade na naman tayo ulit. 21st time na raw po tayong ina-upgrade dito mga credit ratings agencies. Dati po, ang turing sa atin ay sick man of Asia. Ngayon, nagpapakitang gilas na tayo bilang Asia's rising tiger. Habang patuloy nating sinusulong ang positibo at pangmatagalang transformasyon ng lipunan, nagiging malinaw na malaki ang papel na ginagampanan ng kabataan sa pag-abot ng ating mga adikain. Bilang mga tagapagmana ng ipinupunan nating pagbabago, di hamak na mas matagal ninyong matatamasa ang mga bunga ng ating pagsisikap. Iginit pa ng Pangulo na mahalaga ang partisipasyon ng mga kabataan na nagsisilbing puwersa o lakas ng bansa. Gamitin rin anya ng mga kabataan ang bagong teknolohiya para labanan ang nagkakalat ng mga mali at nagtatangkang ibalik ang lumang sistema ng lipunan. Kung pipiliin yung magwalang bahala, mapepeste at masisira ang ating mga ipinunla at babalik tayo sa lumang kalakaran. Ngayong panahon po ng cellphone, internet, at iba pa, kung tutuusin ay napakadali na ng pag-uusap tungkol sa politika at pakikisangkot sa iba't ibang aspeto ng pamahalaan. Dati, kung may gusto kang ipahayag, kailangan mong makipagpulong ng patago o kaya gumawa ng mensahe sa typewriter at ipakopya ito gamit ang mimeograph. Sabi siguro, ano kaya yung mimeograph at ano kaya yung typewriter? Pagkatapos dumating mo ang mas mabilis na photocopying machine. Alam po nyo, noong martial law, pati yung mga photocopying supplies, nire-register po yan. Dahil talagang kinikitil ang pagkuha natin ng impormasyon bilang mamamayan. Ngayon naman po,
Napakaraming impormasyon ang pwede nang ipasalin-salin sa iba't ibang computer gamit ang mga flash drive o kaya sa pamamagitan ng uploading sa internet. Siyempre, nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ang mga teknolohiyang ito. Huwag nyo sanang malimutan ang maging mapanuri. Hindi porke nakalagay sa internet ay totoo na agad. Hindi porke viral o trending ay dapat ng pagkaabalahan. Kung puro pagse-selfie at pagpapalakas ng town sa Clash of Clans naman ang aatupagin, siyempre talagang mag-game over ang mga pangarap natin. Magkagayunman patuloy pa rin ang mga programa ng gobyerno na itaas ang kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Sa kanyang Training for Work Scholarship Program sa TESDA, tinan po niyo yung numero, 672,258 na ang nakapagtapos at ngayon ay mahigit ng pagkakataon para sa magandang bukas. Noong 2012 po, 68.5% ng mga graduate ang nagkaroon ng trabaho sa loob lamang na humigit kumulang 6 na buwan. At patuloy naman tayo sa paghahanap ng oportunidad para sa natitira pa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rock Ignacio.